Nag-abiso ang Land Transportation Office sa posibleng maranasang delay sa mga transaksyon sa kanilang tanggapan. Dahil daw yan sa problema sa kanilang IT system. At live mula sa TV5 Media Center, may Express report si Gerard De La Peña. Gerard, ano daw bang nangyari dito sa kanilang IT system? Alam mo, Ruth, ang sabi ng LTO, nag-expire na raw kasi yung kontrata ng German IT firm na Dermalog na siyang gumawa at nag-maintain ng IT system ng LTO. Kaya kung masira raw ito, ay halos walang magawa ang LTO. Ang sinasabi pa ng LTO nag-expire itong kontrata ng Dermalog sa kanila noon pang Mayo. At sa ngayon, nangangamba sila na kapag may nangyari dito, malalagay sa alanganin ang datos ng milyon-milyong mga motorista. At hindi rin daw itinurn over ng Dermalog yung source code at database sa minemaintain nitong IT platform. Kaya walang control ang LTO dito. Dahil dito, hindi raw magalaw ang platform at hindi rin makapaglagay ng update sa system, lalo na kapag may error o glitch. At yun nga, nabanggit ko nga kanina, pwedeng makompromiso o malagay sa alanganin ang datos ng mga motorista kasama na yung kanilang mga address, cellphone numbers at iba pang personal na datos. Pakinggan natin ang pahayag ni LTO Executive Director Attorney Martin Ontog. We have noted none, but since we do not have the source code and the database has not been surrendered to LTO, there's a possibility that there might be a breach or a risk of breach. Ruth, sinabi rin ng LTO na posibleng maapektuhan din yung kanilang law enforcement activities dahil kapag nasira itong IT platform na ito ay hindi ganong kadali para ma-retrieve yung impormasyon patungkol dun sa mga driver o mga sasakyan na masasangkot sa mga traffic violations. Ruth. Gerard, una muna yung sinasabi na ayaw ibigay or i-turn over itong source code. Pwede bang ganyan dahil natapos na yung kontrata or ba't hindi pwedeng ibigay na lang? Pero kinukwento sa atin ng LTO, kaya hindi pa raw ibinibigay sa kanila itong source code na ito. Kumbaga sa napaka-importanting component ito ng IT platform. Dahil daw may utang pa ang LTO sa Dermalog na umabot na ng bilyong-bilyong piso. Pero syempre, iyan ipinabulaan na naman ng LTO. Ginagawa na rin daw ng LTO ang lahat para mabawi itong source code na to. At in fact, nakapagpadala na raw sila ng 13 demand letter sa kumpanya para mabawi ito. Pakinggan natin ulit ang pahayag ni Attorney Ontog. Basically, meron kaming on record 13 demand letters for them to surrender the source codes. But of course, they have their own opinion and views that they will only surrender the source codes once the money claims are paid. But we do not share that position kasi nasagot na po yun ng DOTR. Ruth, sinabi rin ng LTO na hindi option para sa kanila yung gumawa ng bagong IT platform from scratch dahil itong ginawa ng Dermalog ay nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso at kung gagawa pa ulit ng bago ay masyadong magastos at matagal. Kaya sa ngayon, ang magagawa lang nila ay pilitin na mabawi itong source code mula sa kumpanya. Yan muna ang latest, balik sa'yo. Gerard, huli na lang kasi kung nagbabala sila na posibleng magka-aberya o magka-breach, paano ito nga may mga transaksyon? I-delay na lang muna or okay lang ba na ituloy pa rin? Halimbawa nga yung sabi mo doon sa traffic violations, pero paano yung iba like yung driver's license, yung mga ganyan, mag-a-apply, tutuloy na lang ba sila? Tama yan, Ruth. Kaya pa naman, makakapag-transact pa rin yung mga motorista sa LTO. Pero nga may konting aberya lang dahil walang direct control ang LTO doon sa IT platform. Kasi lalabas na parang user lang din ang LTO doon sa IT platform. Hindi siya admin, kumbaga. So ngayon, ang ginagawa raw nila para daw sila magkaroon ng admin access, humihingi sila ng parang permiso pa mula sa Dermalog. So kahit paano may nagagawa pa, pero hindi raw ito pwede na ganito sa pangmatagalan, Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.